Reforma sa PNP. Ito ang pakiusap sa pamahalaan ng isang miyembro ng Special Action Force na nakaligtas sa malagim na engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao matapos siyang ilahad sa ABS-CBN News ang ilan sa mga uling eksena ng labanan. Exclusive, ibandila mo, Lirio Bompat. Kalmado pero puno ng galit si Robert, isa sa mga nakaligtas na pulis sa madugong engkwentro sa Maguindanao na eksklusibong nakausap ng ABS-CBN News team. Madaling araw noong linggo nang pasukin ng PNP SAF ang barangay Tukan na Lipaw sa bayan ng Mama Sapano para maghain ng warrant of arrest sa dalawang high-value target na sina Marwan at Basit Usman. Isa si Robert sa 36 na SAF na nasa sinasabing second main body. Ang grupo nila ang nakaengkwentro ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Lahat kami, ginawa namin yung dapat namin na gawin during that time. Talagang nakita namin yung pagkakaisa namin. Talagang buo kami dun. At siguro, in God's purpose na ako ay mabuhay, personally na makausap yung mga mahal nila sa buhay na ganito yung nakita ko sa kanila bago sila habang gumagapang ako, nakikita ko yung reaction nila. Yung iba, patay na talaga. Yung iba na nawalan na bala, na injured, nakahiga na lang. Sa mukha pa lang nila, yung kung mabuhay man ako, ipaalam ko sa tulad na nakita ko na nakatingin sa cellphone. Pag-uwi ko talaga, sabihin ko sa asawa niya na ikaw yung tinitignan that time. Huling nakausap ni Robert ay ang kasama niyang sarhento at ang kanyang kaklase. Yumakap sa akin. Sabi niya, huwag mo akong iwanan. Sabi ko, kasi senyor ko, sabi ko, Sergeant, parehas ang mangyari sa atin lahat dito. Mag-attempt lang ako na tatakas para kung mabuhay ako, alang-ala sa anak ko. Kasi parehas man din ang mangyari sa atin lahat dito. Papatayin din tayo lahat. Ang inisip ko, kaya ako nag-iisip na mag-eko-eko. Yung isa naman na classmate ko, nung nakita niya na ini-snipe na ako dun sa pinaggagapangan ko, tumayo siya. Classmate, sige lang, abante ka. Tumayo talaga siya para ma-divert yung sniping sa kanya. Imbes na sa akin mapunta. So, bumagsak siya once, tapos habang naglalakad siya papunta sa kalaban, kasi malapit na halos sa box na ginawa namin, mga siguro 5 to 10 meters na yung gap ng namin, tutukan namin. Pero hindi mo pa rin sila masyado makita kasi maisan. Ang ginawa niya, tumayo. Sige, habang na-divert sa kanya yung tutok, nakita ko, 2 beses siya natumba. Yung second time, wala na, hindi na siya makatayo. Classmate ko yun at napakaganda yung samahan namin. Rosario at kanyang pistola ang tanging bit-bit ni Robert. Meron ako ng lock, pero yun yung gamitin ko. In case, ayaw ko kasi na sila ang matatapos sa buhay ko eh. Watching videos, yung mga ginagawa ng mga pag may nahuli sila. Parang ayaw mo na mamatay sa ganong paraan na very animalistic yung ginagawa nila. Ang masabi ko lang, ma'am, na talagang bumuhay sa akin is yung malakas na paniniwala ko sa Panginoon. Actually, ang lagi kong kasama sa operation, lahat ng operation na samahan ko, yung mga rosaries na nakuha ko. Tanging tunog ng sasakyan ang naging gabay ni Robert upang matunto ng daan. Mula alas 5 ng madaling araw noong linggo, pasado alas 3 ng hapon na noong Lunes, nakalabas si Robert. It's life-changing experience ba? I should treasure more life. Pero malagi man ang nangyari, itutuloy pa rin daw niya ang pagganap sa tungkulin bilang pulis. May pakiusap din siya sa pamahalaan. Sana po kung ano yung dapat na para sa PNP, sana po yun yung mga kung kailangan na i-reform ang PNP, sana po i-reform. Hindi ako mag-resign. Basta tanggapin ko na lang kung anong ibigay sa akin ng Panginoon. Sakaling payagan na siyang makaalis, una raw niyang pupuntahan ang pamilya ng mga kasamahan niyang namatay sa bakbakan sa Maguindanao. Lirio Bompat, ABS-CBN News.